Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Sana para magkaroon ng accountability yung mga nagpo-post. Kayo po bilang mga susunod na mga member ng Senate, ano po kayang dapat gawin dun sa proliferation po ng fake news? Kailangan ipagbawal talaga ang fake news. And merong suggestion na merong suggest sa Congress, pero I'm not saying that I agree or disagree. Meron sinasabi na kumuha ng franchise yung mga organized internet users. I don't know how that works, but definitely sa akin, dapat ipagbawal ang fake news. Dami ko ng kaibigang napatay eh. Patay na daw, hindi pa pala. Diba? Maganda yung tanong mo kasi kahapon lang ang daming tumawag sa akin. Kasi ito, ano nakalagay rito? Nakalagay yung mukha ko, pangalan ko, ginaya talaga yung Facebook account ko. Ang nakalagay, send me your phone number for free. Load of TNT, Globe Smart, TN1000, Giga happening now. Only 50 people to get there. Free load. Isipin nyo, ilan niloko nito? At hindi lang yun, nung ako'y, naalala nyo nung tumakbo ang ating Pangulo noon, on the day of the election, kasi ako yung campaign manager ng araw eh, text blast, ginamit yung cell number ko, pero hindi ko cell number, pero reklamo ko sa Globo. I-check nila, talagang text blast daw, ibang makina. Bibigyan raw ako ng 5,000 bawat iboto lang daw si Pangulo. Sabi mo yun, pinaano ko kayo, nireklamo ko talaga yun. Yung mga ganun panloloko, sobra-sobra na. Kaya dapat talaga ito, maging mahigpit tayo rito. Alam mo, itong ganitong fake news na napakasama nito eh. Talaga maraming manloloko ito, hindi lang ako, pati yung nabibiktima mismo. Di ba? Kung isa papupuntahin sa isang lugar, kaya dapat talaga ito, higpitan talaga ito. Ako din man po, biktima din dyan, maraming beses na, maraming, ako po, nabasa ko yung sarili ko, ano ko ng Facebook, nakalagay ko doon, paalam, Manny Pacquiao. Namatay na raw ako. Nandun nakalagay ba? Hindi ka namin makakalimutan. Kaya ako nagbabasa ng ang daming mga fake news at tapos tungkol din sa akin ng mga hindi totoo, yung paninira. And then also, yung ginagamit yung pangalan ko na para magbigay ng pera, kasi hingi ng pera doon sa mga pinuntak nila. Hindi po ako nagaganon kung sino man po yung gumagawa. Kung ako magbibigay po, ako mismo magbibigay, hindi yung ibang tao. Yun po ang para malaman yung totoo lang ba, yung kung totoo magbibigay, ako po mismo magbibigay, hindi ko yung tao ko. Kung may pupuntak sa inyo na magbibigay, bigyan kayo ng pera, huwag kayo maniwala. Unless ako makausap ni personal, mag-video call ninyo personal, doon lang po kayo maniwala. Pero kung yung ibang tao magpapangga, huwag po kayo maniwala. Maraming salamat. Therefore, sagot nga dapat ipagbawal. And how do you do that? They must be penalized. Kasi ngayon, ano ang gagawin? Ang reklamo ni Manny. Reklamo ng kapatid ko, pinatay na naman ng isang araw. Anong gagawin? Report sa NBI, sa cybercrime, hahanapin, at tapos anong magawa? Anong kaso ipapaya? Di ba? Meron bang na-violate sa provisions ng anti-cybercrime law? Eh kung wala, o paano, di tatawa-tawa lang. Kaya dapat, lagyan natin ng batas yan na bawal and magkaroon ng mga penalties at kung paano sila susunod. Traceable na lahat ngayon eh. Traceable na eh. At saka nag-iigpit pa ng gusto ng gobyerno, pati sa SIM registration, di ba? So yun din ang ginagamit nila, paggamit nila ng internet eh. Mga cellphone na ginagamit. So, it's traceable already, therefore, lagyan natin ng penalties. Yung mga gumagawa nito. Isa, dalawang padala dyan, tingnan mo. Ibang klase yung epekto. Noong araw ang number 1 crime in theft, pagnanakaw. Ngayon sa PNP records is now cybercrime. So, in relation with this, dapat siguro dagdagan ng budget ng PNP para dito. Dahil kakaiba ito, this is running technology. Para ma-train sila maigi at hindi lamang yun, hindi lamang report sa krami kung ibaba.
ibaba ang provincial level o the city level ang kagalingan nitong klase mga investigators on cybercrime. Maraming salamat po. We now move on to the next question. We coordinated the DOST. May teknolohiya yan na kung saan ang isang dengue mosquito, nag-iitlog yung nanay yan, ang kumakagantay yung babae. So ang importante dyan, mag-itlog siya, merong chemical na nilalagay mo sa maliit na lata ito. Tapos may stick. Pagkapanganak niya may doon ng mga itlog, after several days, itatapo mo na yun, lalagay mo sa isa, papatay mo. Ginawa namin yun sa Mandaluyong ng araw. At ang laking bagay, medyo na-control namin ang konti. Pero walang kapalit ito, kundi an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kailangan ngayon pala yung mga kanal-kanal, yung mga saging, yung mga naiipon na tubig dyan, yung mga gulong na may tubig, etc. Talagang on a barangay basis yung kalinisan ito. No? But again, you could go maski one step ahead. Itong ginawa ng DOST, malaking bagay po ito. Yung talagang paitlog yung papatay. Mark, siguro correct ini gaya ni Maris. Ka-approve lang namin bago mag-break yung isang bagong batas, yung Virology Institute. Tinaasahan po natin na pag yan po ay naging fully implemented namin, negros kailangan kasi detalyado po. Kapalagay ko, makakaisip sila ng paraan kung paano, hindi ko sinasabi din box siya, makakaisip sila ng ibang paraan kung paano ito mako-contain. Napakahalaga po ng Virology Institute. Approved na po yan at yan ay may pondo na. So, yung pagkatayo po nito, kasama nga yung DOST rin, kasama ang Department of Health at private sector, ay malaking magiging tulong. Hindi lang siguro dito sa mga epidemic na nararanasan ng tao, pati po sa hayop, yung African swine flu, yung mga sakit po ng ating mga manok, yan po ay makakatulong ng Virology Institute na nakakatatag lamang. Salamat po. Meron po bang gusto magbigay ng karagdagan? In 2005, I was a member of the 13th Congress. I was against the impact on electricity. For the very simple reason that it is one of the drivers for inflation. As we very well know, may manufacturers, tumataas ang kuryente mo, mataas ang overhead cost mo. In a way, it might even drive away manufacturing. And the data will show we are one of the most expensive electricity rate in Asia. If I'm not mistaken, pangalawa tayo after Singapore as of now. But kung titinan natin, kung tataling mo EVAT, medyo malaki rin siya. Pero dadami naman ang negosyo. Dadami trabaho. At dadaan naman ang bayarin ng mga isa. I stood by that belief in 2005. After 20 years, yung pa rin ang issue. I'm consistent with myself. I will stand by it. Napapatanggal ko yung EVAT sa kuya. Thank you. Maraming salamat po. And I think I saw Tito Sen raising his hand a few minutes ago. Ay, hindi ko ba? Medyo ano pa yun sa ngayon, we'll have to study the effects. Ako si anti-tax ako eh. Mahirap sagutin basta-basta because if you recall, in my length of stay in the Senate, hindi lang naman importante paggawa mo ng batas eh. Importante yung voting record mo. Kailangan meron ka ng tinatawag na excellent voting record. I voted against that. I voted against EPIRA. I voted against oil regulation. So medyo kakampi ko ng mga gustong magtanggal ng bata. Pero mag-alala muna natin. Ayaw mo magsalita ng tapos pagdating sa issue. Maraming salamat. Yes, ma'am. Siguro, kakampihan ko si Tito Sen. The populist view always, at syempre kami tumatakbo kami sa Senate. Of course, we will support the removal of VAT in power and internet. Pero ang tanong ay, magkano ang mawawala na revenue ng gobyerno at saan kukunin? Dahil hindi naman pwedeng may mawawala, walang panggulo. So, ibig sabihin, yung loss in revenue
from the exemption will have to be taken from somewhere else. So, yun yung ibig sabihin siguro ni Tito Sen na kailangan ng mabuting pag-aaral with the DOF. Thank you very much. Yes, Senator. Thank you. Ako, kung alisin natin yung iba, yun nga, tulad ng sinabi ni Senator Binay na yung mawawala sa gobyerno kasi kailangan kumita ang ating gobyerno. Gusto kong mura lang ang kuryente kasi maka-afford yung mga kababayan natin kasi mahal talaga ang kuryente dito sa atin. Isa sa pinakamahal yata, mahal sa Asia yata tayo. And like sinabi ko noon pa, na para magmura yan, pinupropose nga yung nuclear power energy. Kasi dyan, divided by 4 ba yung presyo ng kuryente, kung ano yung binabayaran mo ngayon. So, murang-mura ang kuryente niyan. At hindi pa problema, marami pang mga investor na papasok dito sa atin kung magkaroon tayo ng nuclear power plant. And although, maraming hindi sasang-ayon dyan, pero para ito sa development ng ating bansa. Hindi ito para sa development ng isang company, isang dalawang company, tatlong company, kundi development sa lahat ng mga Pilipino. And then, dyan, in that way, kahit mag-add pa tayo ng iba sa mga tao, hindi sila iiyak dahil mura yung kuryente. And ang position ko dyan, gusto ko tanggalin yung iba na ini-impose ngayon. Pero pag-aralan rin natin kung ano naman yung epekto sa ating gobyerno na magkailangan natin gumastos taon-taon. Yung annual budget natin at annual revenue, yung expenditure natin yearly, malaki. Mas malaki yung ginagastos natin kaysa kinikita. Yun talaga yung kung nirereklamo na bakit mas malaki yung ginagastos natin taon-taon kaysa kinikita. So, lagi tayo nangungutang taon-taon. So, yan ang pinaka-problema ng ating bansa na dapat nating pagtuunan ng pansin at mag-focus tayo to resolve the problem. So, palakasin natin yung revenue income ng ating gobyerno pero hindi doon sa mga para sa mga mahihirap na tao. Kailangan win-win solution din na giginhawa yung pamumuhay ng bawat Pilipino. Thank you. Salamat, Senator. Yeah. Yes, go ahead. So, meron tayo, Mr. Minority, meron po tayong ginawang amendment sa IPIRA Law, Republic Act 11552, if I'm not mistaken. In-extend po yung lifeline rate from 10 years to 15 years. So, kaya po konsumo ng 100 kilowatt hour per month. I mean, 5% discount na yung mga senior citizens. Yun naman po sa internet, kapapasalangan natin, pero hindi pa nabigyan ng Presidente yung Senate Bill 2699 kung saan magkakaroon ng internet load discount ng mga estudyante ng 20%. So, hintayin din natin yung mga magpamainip malapit na mga hanggang itong March na ito, mapirmahan na yun ni Presidente. But I still go with all due respect for the removal ng ban. Kasi pag inalis mo yung ban, 12%, mapupunta sa pera na sa bulsa na yung mga kababayan natin. Pagpili rin nila yun. Pag bumili sila halimbawa ng pagkain o gamit, bat din yun. So kapag-uli sa gobyerno yung bank. So nagsisirculate sa ekonomiya yung pera, tumaas pa yung purchasing power ng ating mga kababayan. So palagay ko, pareho din kami ng paralaman sa money na kung yung nag-file ng regulatory framework bill na napakahirap makapal sa House Senate, si Congressman Marco Amor nagsusulong kung paano tayo makapasok sa isang cleaner form of energy kasama na po yung nuclear energy. So yun, malaking kabawasan po yun sa presyo ng President. Maraming salamat po. Pupunta na po tayo sa susunod na katanungan. Kindly state your name, organization, and question. Hi, good afternoon.